inspeksyonin niyo ng mabuti. Baka sasabihin niyo na AI na naman ako nandito. So, as the money goes to the project, not into people's pockets. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Hello! Isang mapagpalang araw po muli mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating po mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating muli isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroroonan muli mga minamahal kong kababayan. Kung anong oras man po, mayroon kayo dyan. Ayan, guys, ang topic po natin ngayon ay muli po natin bibigyan po ng pagpupuri po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang mga proyekto po. Yung mga pagpapaganda ng mga eskwelahan, guys, no? Ang dating 10 classroom lamang po at 2-story building, guys, na eskwelahan na nasalanta po ng sunog ay total renovation po ito ng ating mahal na Pangulo at ginawa po itong 4 na palapag. At yung dating 10 classroom lamang po ang active ay ginawa po niya itong 6 na pong classroom. Di ba, mga minamahal kong kababayan? Grabe talagang ating mahal na Pangulo, guys. At ang kagandahan, guys, no, itong kanyang napakasipag na Secretary Angara, ayan, Secretary Angara ay napaka-supportive, guys, no, sa ating mahal na Pangulo. Ganun din po ang ating DPWH Secretary Vince Dizon. Mga minamahal kong kababayan, kaya naman talagang kapag ganito ang mga secretaries mo sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ay talagang napakalaking tulong at malaki ang magiging kaunlaran po ng mga proyekto po ng ating gobyerno. Basta full support po, no, guys, no? At hindi naghahangad ng kita para mapunta sa sariling bulsa. Ika nga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kapag ang pera ng bayan ay mapupunta sa proyekto, ito ang kayang gawin nito or ito ang magagawa mo. Di ba? Panoorin niyo po, mga minamahal kong kababayan, ang kanya pong eskwelahan na napatayo po, na dating nasunog po ito. Kasama po ang kanyang mga secretaries po, si Secretary Angara ng DepEd at Secretary Vince Dizon ng DPWH. Good morning. We are very, very happy to come back here to the formerly burnt down school building. Ngayon nakita ninyo, almost one year ago na. 1 year ago na nagkasunog dito. At inspection natin, after that, at nakita naman natin na talagang walang-wala na. Hindi na magamit. It was even on the verge of being condemned. Ngunit, dinesign natin ng mabuti at originally ito 2 stories. Pero ang sinabi ko sa kanila, gawin nyo ng 4 dahil kaya naman. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos ito, construction ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo ng mabuti. Baka sasabihin nyo na AI na naman ako nandito. Pero tingnan rin nyo mabuti, makita ninyo gaano maganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very happy to see that the students are already using it. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakaka-uwi ng alas 3, alas 4. Ganun din yung ating mga guro na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi ay nakaka-uwi na sila na tayo ng normal na estudyante, which is in the afternoon. And so all the we have to be very grateful to all those who are involved in this as public works and DepEd, of course in the local government, and we're working together. Makita naman talaga ninyo what it is that we can achieve as long as the money goes to the project, not into people's pockets. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan at patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga proyektong kagaya nito. From 10 classrooms, we have now 60 times 6. Meron na tayong 60 classrooms. Kaya naging mas maluwag ang schedule, naging mas maluwag ang physical
is conducive to better learning. So I'm very, very happy to come here. I'm a little bit surprised, I must say. I do not think that in the, maybe in the last 30 years that we have seen such a building, a 4-story, 60 classroom building built in 8 months. And we should all be very happy about that. We should all be very proud. And it should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. Does not go into people's pockets, but goes directly towards these important projects such as this. Dating ng linggo, dito lang kayo aming Secretary Rex Gatsanyan para i-manage, i-supervise yung effort ng national government through the SWD. So ngayon dito tayo sa Jansan Oval kasi mag-pay out tayo sa mga nasalanta. Ito yung unang batch ng mga displaced workers mula sa mall, tsaka sa palengke na bumagsak na Jollibee, tsaka yung Bacno. So we're here to give food packs and then meron tayong pagkain din sa likod, makita nyo, tsaka yung DSWD dun sa kabila. At saka food packs ay gawin natin sa pakuwi nila. Tsaka cash na 5,000 paunang tulong sa mga nasalanta ng lingol dito sa Jansan. The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations, direct to local government units, kailangan tubig, tsaka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwede ipahiram doon. At kami naman sa DSWD with other agencies, nakamit kami yesterday to plan out how to reach those mga critical areas talaga, no? So, minsan ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito na puminahon tayo, magkita tayo dahil ang instruction to reach you out, no? Lahat nandiyan. Mahal na Presidente, ako po ay nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan ko nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyan kalinga o ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya. Ang mensahe ko po sa national government, salamat po sa presensya ninyo, nandito kayo. Malaking bagay na po yun na nakita ninyo yung kalagayan namin. Thank you po, lalo na kay Presidente. Thank you po sa inyo, sir. So yan po ang ating napakasipag at napaka-gentleman na Pangulo, napakatapat, no? Napakahanis na Pangulo ng ating bansa, may malasakit, may puso sa bayan. Abangan nyo pa po mga minamahal kong kababayan ang mga susunod po nating video. Sa mga bago pa lang po sa aking channel guys, pakisuportahan nyo naman po sa ating mga loyalist na sa ating mga Marcos loyalist, PBBM supporters guys, no? Pakisuportahan nyo rin po ang inyong Kuya Alan. Kaisa po tayo sa layunin po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa good governance at pagpapaganda po ng ating inang bayan. Okay, hanggang sa muli po. Maraming pong salamat sa patuloy na suporta. God bless. Ingat.